Well, ako naman kasi dito sa dekada, personally, di ako interesado dyan sa nilalagyan na yan. Pero baka interesado ako sa laman. Yung nga lang, kung ayaw nyo pabuksan, paano tayo magkakadil? Property of United States. Okay. Bakit ka naman natatawa? Sige. Ako po si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekada Collectible Show. Season 2. Bili, benta, appraisal, kwentuhan at pasyal. Coins, paper money, vinyl records, collectibles, memorabilia at antiques. Di lang pang Pawn Stars at pang pickers, pang appraisals at auction services pa. Tara, kwentuhan tayo. Sir, pasok po. Yan po. Good afternoon po, sir. Sir, Pangalan nila? Albert po. Albert. Opo. Tapos Sir, Si tatay. kaya tawag pakilala ni Sir eh. Crispin po. Crispin, si tatay Okay, Crispin. Crispin. Kapatid po ni Basilio. Kapatid ni Basilio. Tagasan sila Crispin at Basilio? Bulacan po. Lapit lang. Saan kayo sa Bulacan, Sir? Sa San Miguel po. San Miguel, Bulacan. Nandun mo ba yung pulang bahay doon? Di ba na, sir? Di ba na yan? Nabili na. Ano to? Sa bigat nito bigat. United States of America. Treaty of Versailles. Alam ba yung Treaty of Versailles, Arnel? Marinig ko, pero nagpamilya. Ano ba yan, sir? Series of 1934, Department of Treasury, Washington, Federal Reserve Bank, Atlanta, Georgia. Okay. Bigat sa kilo pa yan pag pinakilo natin. Sige. Kumitimbang. Ano ba itong nasa loob nito? Mga dokumento. Dokumento? Pero Paano bubuksan to? po siya Hindi po binubuksan po. Napaka-sigyan. Selyado. Bakit naman isisilyado to? Property of the United States of America. Ano ba storya nito? Actually, sir, hindi ko talaga alam kung anong meron dyan eh. Hindi ko. Kaya, humihingi buksan nyo para malaman natin kung ano meron dyan. Ikwento mo nga tayo dito kayong ano. Hindi, nagbukas po ako ng isa niyan eh. Nakagalitan ako ng matanda. Ano matanda? Yun po ang nag-ano sa akin eh. Yun po kasing hindi po binubuksan pala yung mga ganyan. Sino pa ba may-ari nito? Pamana po sa akin. Pamana sa'yo ng Matanda po. matanda. Bakit pinamana sa'yo yung ganito? Tsaka anong purpose niya? Anong purpose nito? Ano daw po yan? Ingatan ko nga daw. Matanda na rin ako. Gusto ko nung kung ano nga ba yan. Pero binagbukas po ako yan. May 4 na gold coin. 4 na gold coin. Ito, 4 na green card. Isang microfilm. Balon document. Tsaka po, Nasaan po yung gold coin? Doon ako interesado. nabili na po. Nabili na. Di buksan natin ulit ito para makita natin yung laman. Ito daw, sir, yung ano. Ganito daw ang itsura. Ng alin? Yung gold coins. Ganyan ang itsura ng gold coin. Well, ano yan? Hindi ko alam po ano. Selyo ng Amerika yan. Opo, Diba? ganyan. Pero Ganyan. siyempre, Ganyan din po yung coin. hanggang imagination na lang tayo. Hindi natin alam yung nabenta nyo. Hindi naman natin alam kung ano yan. So, meron ganong gold coin. Yung mga $20, $5, $10 na gold coins. No? Meron ganon. Yon. So, ano gagawin natin dito, sir? Bubuksan natin. Yun lang na tayo. Hindi. Kasi matitiskrasya na ako sa mga tao. Ano nga? Kasi Pero siyempre, nagsadya kayo dito. Opo. Ano pong pwede kong paglingkod sa inyo? Dito. Yung tungkol po dito, wala po akong idea talaga kung ano ba itong ano itong nakasulat na to dito. Yung sabihin, may mga ano po kasi, may mga serial number, may mga Yung mga serial number. denomination, Oh. Wala kayong idea. wala po akong idea kung ano yan eh. So, gusto nyo ipa-appraise sa akin to? Opo. Magkano to? Well, ang Treaty of Versailles kasi, ano yan?
Yan yung treaty ng World War I na nag-end ng ng World War I. At ginawa yan sa isang stagecoach. Alam niyo yung stagecoach? Yung train. Isang chamber ng train. Doon nagpirmahan yung mga magkakalaban. Yung France, yung Germany. Tapos doon natalo yung Germany. Doon sila nag-surrender. Yun. Ngayon, anong kinalaman yung Treaty of Versailles, America? Hindi natin alam. Alam mo ba? Hindi po eh. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit ganyan yan. So, hindi mo binibenta. Gusto mo lang pa-appraise kung magkano. Kung may presyo po, kung ano Well, ako naman kasi dito sa dekada, personally, di ako interesado dyan sa yan lalagyan na yan. Pero baka interesado ako sa laman. Yung nga lang, kung ayaw nyo pabuksan, paano tayo magkakadil? Hindi po ba? Yan. So, anong pinopropose nyo gagawin natin, sir? Ang gusto ko lang po talaga malaman. Kasi, malalaman talaga doon sa laman eh, no? Hindi sa... Wala yun. sa top. Yung wala yun eh. Pwedeng gawin yun. Pero based po sa experience nyo, itong ganito, ito po ba ay kayang dayain dito sa atin, yung ganitong itsura? Well, I would say kaya yan. Kasi hindi dadayain mag-manufacture. Kaya mo mag-manufacture ng ganyan. Etching lang naman yan. Pwede ka mag-machine etch ng ganyan. Sa technology ngayon, hindi na yan. Hindi mahirap gawin yan. Yan. Ang medyo mahirap dayain yung patina, yung kung gaano sa kaluma. Diba? Pero sa itsura po niya, possible yan ay matagal na o luman-luma na siya. Kung i-assist po ninyo. Pwede luma na. Pero hindi mo ma-establish na 1934 yan. Kasi gawa ka ng ganito, within 10 years, baka ganito na rin itsura eh. Diba? Yung niya, patina niya. Tsaka may mga paraan para i-accelerate mo yung patina. Diba? So, hindi siya, sa tingin ko, hindi enough para ma-establish na 1934 din itong ginawa. Okay. And based dun sa workmanship niya, baka nga hindi rin. Yun yung tingin ko So, pero tama-tama, meron tayong, nandito ulit si Sir Dominic. Yan, kasi, meron kami ibang business, mga relo naman. Ngayon, nandito siya ngayon, eksakto. Nandito rin sila. So, pwede natin tawagin doon sa opinion niya dito. Opo. Pero, yun nga, hindi ko malaman kung anong gusto niyo mangyari dito. Ngayon, bibenta. Kasi ano lang naman dito eh. Pag pupunta ka dito, 3 lang yan. Bibili ka, magbibenta ka, or magpapa-appraise ka. Or magko-consign ka sa auction. Yan, yun lang yung 4 na yun. So sa inyo, saan ba sa malamang yan? Appraisal? O bibenta nyo? O magkakwento lang ba tayo dito? Depende sir, kung sa auction ba, paano ba ang... Well, ayun nga. Siyempre, for auction, kailangan din nating, siyempre, ma-value yung nakita item, ma-appraise din muna. Tsaka kung auction worthy. Di ba? Kasi kung dito lang natin titingnan, kung hindi naman siya kayang dito, itsura pa lang. Hindi natin kayang ma-identify Kaya kailangan talaga yung... Sige. So, tawagin natin si Dominic. Yan. Sir Dominic Albert. Kamusta? Okay naman. Long time no see Oh yeah, 1 week. 1 week. Parang last week, meron na transaction na. So, mga relo naman. Okay. So, may pinakita si Sir. Galing Bulacan. Si Crispin. Saka si Albert. So, ilip ko siya, mabigat. Meron daw naman doon sa loob. Property of United States. Okay.
Okay. Bakit ka naman natatawa? Sorry. Tom? Sige lang. Tuloy yan. lang natin yung storya. Okay. Yeah. Sige, so according to him, pinamana ng matanda ito kay Sir. Ito. Tapos, hindi rin niya alam kung ano yung gagawin dito. Basta, tingin niya, may value daw kasi, ano to, nakalagay 1934, gano'n. Tapos, yun nga, ang sinasabi ko, paano natin mabavalue yan nang hindi binubuksan? Tapos, ang sabi ni Sir, nagalit sa yung matanda nung binuksan mo yung isa. Tapos, yung isang binuksan mo, meron daw gold coins sa loob. Meron? Nasaan siya? Ay, nabenta na ako, nabili. Okay. Pero yung base kay tatay, yung gold coins daw po ay ganito, ang itsura ganito kalaki. May picture kayo? Apat. Pero bang picture? Eh, nasa kanya. Kung may picture sana, mas maganda. Oo, Kasi, saan? kasi sabihin ko lang, sa coins, or kahit na ano, basta may kinalaman sa pera, maraming kwentong pang pera. So, siguro, kung yun, hindi ko sinasabing mali ka, pero yung laman nun, meron niya. Paano kung ito wala pala? Kuha mo. Paano kung kunyari sa lahat-lahat ng isa, kung pag sa lotto tickets, sa bawat 1 million ticket, 999,999 talo. Pero may isang panalo. Diba? Paano kung nakuha mo yung panalo? Kung may laman na may laman na ano, kung ano, hindi naman tayo mahuhula, wala naman tayo x-ray. Paano yung binuksan? Gin-render ko. Grinder. Okay. Well, hindi naman mahirap i-grinder yan. Manipis lang po yan. Yun lang. Ang pinagtataka ko lang, ba't hindi natin pwede buksan? Bakit magagalit yung tao? Eh, nabad na po ako dun sa uni. Pinagalitan kayo. Na ano po ako ng mga kasama ko. Dahil binuksan ko, hindi ko nga alam kung... Gusto ko pa lang kasi kung ano rin Kung may nasa- picture ka sana ng laman, makakatulong. Meron po, kaya lang, Picture naiwan natin CD yun. Naka-CD po at binidyoan po. May video, pwede makita? Kasi Hindi po, kung dala. makakatulong yun. Sa bahay yung seat. Ay, yun lang. Balik tayo sa una ko sinabi. Maraming kwentong pagbera sa coins, di ba? So ito, well, may tanong si Sir. Posible ba na 1934 nagawa ito? Oo, posible. Ang ewan ko, I doubt it, pero posible. Lagi naman may posibilidad eh. Okay, sige. So, ano to? Kami ilap, may flashlight ka. Flashlight. So nakalagay dito, Treaty of Versailles. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, yung yan. Ang tanong ko sa kanya, Pero may UV. Kasi, anong kinalaman ng Treaty of Versailles na nag-end ng World War I? No. That's the treaty of... Tama. Sorry. Diyan sa United States of America na Treasury, Department of Treasury. Okay. Yung Treaty of Versailles ended World War I in 1914 to 1918. Treaty of Versailles sa France yun. Yung Versailles. Sa France. Tapos ito, Federal Reserve series of 1934. 1932 yata yung Federal Reserve nag-start sa alam ko I could be wrong pero alam ko 1932 nag-start under Franklin Delano Roosevelt. So may tayo 20 years tayo sa gitna, 15 years Na difference, Oo, diba? bakit? So yung Treaty of Versailles, anong kinalaman ng Treaty of Versailles sa Federal Reserve? Yung number 1. Box number 888887. Ang ganda ng box number, ha? Ang daming box, tsaka swerte. Serial number 88888 pa, ha? This box... Total value of, Box Treaty of Versailles. Teka muna, Box Treaty of Versailles? What does that mean? Saan nakalagay? Ayan. This Box Treaty of Versailles. Wrong grammar pa yun, Kaya nga, is declared sealed and registered by the Department of Treasury. It's not Department of Treasury, it's Department of the Treasury. On April 2, 1934, Washington, D.C. Washington, D.C., Versailles. So may disconnect. Containing lawful instruments for redemption, engagement, for award. April 1934. Washington, D.C. Okay. So,
pwedeng ano siya, yung meron kang document na ganyan, tapos in-engrave dyan, di ba? Pwede. pwede. Pero, sino pa itong mga nakapirman to? Henry Morgenthau, yun yung Secretary of the Treasury, Treasurer of the United States. And, Secretary of the Treasury is, Morgenthau. This one is, I forgot his name. Basta ito si Morgenthau, Secretary of the Treasury. Tapos yung head ng Treasury of the US. And yan, yung signatures na to, nakikita mo sa 1934 banknotes. Okay. 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 Yun. Tapos, nakalagay dito, property of United States. Okay. Doon ako na Wrong grammar na rin. The United States. The United States yun. Hindi sa United States. Tapos, sino yung Property United of States? The United Sino yung United States? US government, US Senate, US Treasury. US Treasury, US. Kumbaga, kung lahat ng tao sa US, pag-aari to, ano sabihin nun? Property of United States, di ba? The United States of what? Ang full name ng Mexico, United States of Mexico. Ito pa yun. Di ba? Estados Unidos. Estados Unidos Mexicanos. Estados Unidos Mexicanos. Yun. So, kumbaga, United States of Mexico, di ba? Kumbaga, United States of, kuha mo, kung parang doon pa lang medyo ha. Tapos, next na tanong, paano mo nakuha? Kasi laging may storya na either nasisid, may lumubog na barko, or nahanap sa kuweba. Yes. Yung tatlong storya na narinig ko niya, lagi na paulit-ulit eh. So yun, importante yun, yung provenance ba? Sinong sa kanino nang galing? Ano napunta sa inyo? Yun yung ano. Kasi yung kung general terms tayo na hindi ganun eh, sa mga antiques. Kahit anong collectible. Kahit anong bagay actually. Kailangan may pangalan yung tao. Or may may respect, May pinanggalingan. Okay. So, Sa nagmula. kailangan ma-establish mo yun para makabenta ka ng so, yun yung ano eh. Itong seals, ito seal ng treasury ito, tama ito. Okay. Ito, signatures yan ng people who were in Nasa- charge. Who were in charge in 1934. Itong dalawa. Okay. Forgot the other one. Sa Henry Morgenthau yung isa. Sa kalimutan ko yung isa. Okay. Ang binibili Kaya natin dito, yung mga gamit na interesado tayo. Kung ito lang, wala. Yung kung laman, para kang ano nga, yung gaya nga sinabi mo, para tayo bumibili ng yung Lotto scratch, ticket. yung Scratch yung scratch ticket na kailangan para manalo ka, kailangan mo ganunin mo. Ngayon, gaano ka nagboboil sa tanong na ano ba yung willing kong isugal para dito sa box na to? Tanong ko pala, magkano mo nabenta yung laman? Kinuha po na 1 milyon ng isang coins eh. 1 million, isang coins? Sino kumuha? Ano ba pangalan nitong foreigner na yun? Kaya ako nasira eh. Yun ang binayaran niya, kaya nakagalitan ako. Ano siya? Hindi na ako napili. Maraming coins na ganyan kalaki. Tama lang. Yung mga $20 gold pieces, ganyan kalaki. 1 million. Hindi, marami kong ano eh. Marami ang common. Pero yung 1 million, sa 63, meron siguro yung mga one of the scarcer dates. May book mo. Ay, ito, may picture. May notebook ko lang dyan. Red book. Sige. Yan. May picture ka niya ng coin na yun. Sige. Dito. Ayan, baka ma-identify mo siya. There's more joke. Ito yung Ito na po mismo po yung yung coins mismo. Yan mismo yung coin? Walang coin na ganyan? Walang coin na ganyan. Hindi po, eagle po siya. Oh, eagle. Pero ito, eagle din to. Eagle din to. Ito po. Yung malaki. Ito, bandang unahan. Yan, eagle yan. Ayan po. Eagle yan. Okay, alam mo kung bakit eagle yan? May patas sa US na 25 cents na pataas. Kailangan ng eagle. Kaya baka may picture kayo. Para picturean yun. Binidyo ko po na iwan mo sa pagdang. Yun. Siyempre, hindi naman tayo, hindi naman barya-barya yung usapan dito eh, di ba? So, kailangan... Ano naman ang papel niya? May papel to sa loob niya. Opo, ang papel po niya nakalagay po dun sa walong certificate po. May backwarranty, Tayo po kayo. inventory list. Ayun. Okay. Okay. Sige. Ito nga po yung... Walang coin na ganito.
kung ganito yun ha. Walang coin. Walang coin na ganyan. Kwentuhan to, nagkikwento-kwento na tayo. May picture na sana Ito ngayon. po yun. Hindi, iba yan. Tignan mo yung eagle. Iba yung eagle. Iba yung eagle. Mali ba to? Tapos wala nasa taas. Ito may nasa taas. Ito wala. Opo, alam po yung binigay. Kasi po parang may ano po yung ano niya. Yan, ito po mismo siya. Yan. Yung coins malaki. Pag ganyan yung coins, Hindi ganito rin yun, kaya lang wala ito eh. Doon sa coin. Wala. Butas yung... Ito ba o ito? Or Parehas lang. or naman ito? po. Hindi, magkaiba yan. Iba to, tsaka iba to. Iba-iba yan. Iba to. Pati ito, may iba pa dito. Iba yan. Ibang coin yan. So, assuming natin, kasi sinasabi mo yung 1934. May 1934 pang 20D. 34 wala. 32 yung last gold coin in circulation. Kasi, Roosevelt pulled out all gold from circulation. yung Kung nagano mga ano, tagal na lang ako nagbukas. Pero nandun sa... 19, I don't remember whether 31 or 30 or 32. Kaya kami lumusot na 1933 double eagle eh. yung so Okay. pag ganyan po yung coins na nakalagay dyan sa certificate. glan, anong value? Depende sa coin. Depende sa coin, depende sa kondisyon. Sa Ngayon, condition. Pero pag yan, hanggat di natin Hindi ganito. nakikita. Kung meron kang $20 na ganito na high relief 1908 $1 million. Yes. Yung ano. Pero ano lang yun, siguro wala pang 100 ng ganun sa buong mundo eh. Well, di naman. High relief. 07 pala, sorry, high relief. High relief. Ito yung high relief. 1907 high relief. Ultra high relief. $2.2 million. Kaya depende sa sa coin. Kaya tignan mo naman tong 1924. 2040. 1924, tignan mo kung magkano yung value. $9,000. Kaya depende talaga sa coin. Depende sa coin. Pero nga, Tsaka sa hindi natin kondisyon. alam. hindi siya. Nasa loob eh. So, suggestion ko, buksan natin. Tapos kung may gold coin dyan, tawaran. Yun yung Kung tunay. kung tunay, siyempre. Titest pa natin yun. Timbangin natin. Or kung may presyo ba to, magkano ba presyo nito? Wala po kaming idea talaga eh. Oh, no. Kasi Yan, tapos kung ano naman yan, siya. kung lumabas dyan yung mga treasury certificate na katulad ng tinignan natin, ayan, definitely, yan, na talaga yan. Okay, yun. Mas maganda yung texture ng papel niya. Tsaka facsimile, ito yung printing na to. Ang pangit. Kung ito na ang prueba mo, yagi ka na. Okay. Mukhang na-high blood ka sa ito. Ito sir. Ayun. 1934 ang pinaka-peking US dollar banknote sa Pilipinas. 1934. And nakikita mo, hindi naman sa picture. Sa picture minsan nakikita mo, pero pag hinawakan mo, alam mo na peke. Yung ano siya. Iba yung consistency. Kung matagal ka na nag-handle ng papel, mga pera. Katubod ito, 8888. Alam mo ba yung number ng isa na nasa bahay? Kung pareho yung number na to, may malaking problema yon. Ano po? Itong number na to, 888888. Ah, sige. Susunod sa bahay, 8888 din. Ano? Ito mo yung number na to. Yung isa, meron pa sila dito, di ba? Paano kung yung 8888 iba na rin yung number? Yung ganito nila. Pareho rin number nun. Dapat mag-iba yun. Oo. Hindi po. Ang Ano sila na- kakaiba lamang po ay yung letter A. Letter A po yun. Nabuksan ko po yung letter C. Letter A. Letter A saan? Ayan, dudulo. Okay. Lahat po nung kasama po niya, puro 18 Ilan ang ganda mo? Wala na po yan ang alang. Nung po ko sa kasing nabuksan ko, isinanda ako ng $200. Mawala na po taong silang lahat. $200, 10,000. Hindi po, ano pa po nun eh. Nasa 40 lang po yung dollar nung sanda ko. 8,000. Yung magkapera po ako ng 10,000, natutubusin ko rin pagkakasanda kasi wala kami pang gasolina papuntang Norte. Wala na picnic sa lang po. Ang laman daw pong papel niya, parang diploma, gano'n. Diploma. Ganun yung At saka po yung ano siya, nag-i-expand po yung papel niyan. Pagka binuksan natin, hindi na mapasok sa loob.
Tapos nagalit nga sa akin mga kasama ko eh. Meron sa parang ano sa loob eh. May chemical, may lasa, may chemical. Ako, delikado pala ito. Labasin na ito. Hindi ko na mabuksan. Pasensya na, pero para susunod yata yung ano yung kwentong barbero No, hindi po. Ako po mismo nag-render. Kaya nga, kung ano pa rin yan, kung wala tayong way para i-verify yung sinasabi mo, kwentong barbero siya, ganun lang yun. Wag na. Pero may video po nga akong inano sa kanila. Yan. Yan, sir. Hindi ko lang gagawin dito. Yung Ayaw mo focus kasi. is lang. Hindi ko. 500 asis. 1,000 asis. Alam mo yun? Oo, yung mga ganun. Basta hindi ako willing mag-ano dyan ako. Magbigay ng malaking halaga dyan. Kasi di mo alam Kung baga, bibili ka ng ngayon, baka ticket. kung sinasabi yung delikado pala buksan, baka ayaw ko na kunin. Baka malasong pa ako dyan pag Pag binuksan po ninyo, pagka hindi po kayo nakasave ng ano, parang may lasong siya eh. O yun. So, I don't think may pag-usapan tayo dito. Yun lang, sir. Sa akin, yung physical na makikita ko, to see is to believe. Yan yung sa akin. Kung ano yung may gold coin sa loob. Gawan nyo ng paraan na magbuksan yan. Or ma-x-ray. Yung gold coins or x-ray. Pwede ba x-ray yan, sir? Pwede. Pwede. No, Makikita yung- extra yun. Well, makikita mo yung may laman, anong klase yung laman, ano yung arrangement ng laman. Nakita mo yung papel dito, may coin dito, may wala pala mo, bato lang pala yun. Pero hindi siya readable na. Depende. MRI, pwede. MRI. Yata. See, hindi ka sure na Pwede coin. yung ginagamit ng mga polis. Yung mga SWAT. Yung na sila, yung meron lang maliit na camera. Bubutasan ko. Bubutasan. Ah, So yun. Hindi ko alam kung may coin sa loob. Sa totoo lang. Sa ganun pa. Para may mabili. Ganun nyo lang po. Maramdaman po. Hindi, pero hindi mo alam na coin. Paano kung bato? Ay, babasag pa yung ano ko ah. Paano kung bato? Para may mga chambers. Paano kung bato? So, yun. Sa to. Ano yan? Federal Reserve System. Yeah, it's the first time I've ever heard it called that. Hindi ganun ang tawag sa Federal It's Reserve. called the Federal Reserve, not the Federal Reserve System. Walang kaduktong. Kung napansin nyo na, Okay? too many red flags, property of United States. Okay. So, ikaw, Amerikano ka, aral ka, Di ba Amerikano? hindi, yung gumawa nito. Ah. Nangyari. Okay. Amerikano ka, aral ka, magagawa ka ba ng ganyan? Ang daming grammatical errors. Dad, paano kung Amerikano? Hindi Amerikano gumawa. Ayun, Pilipino. Baka Pinoy yung gumawa niyan. Mas makikita mo dati, Federal Reserved Notes. Oo. Foil. Gold foil. Okay. Sige. Gano'n yun. Anong gagawin? Anong comment? May comment ba kayo? Ano ba kayo tatanong po dito? Opo. Ano po ba yan? Novelty. Ito, ganito yung nakikita. Kung pumunta ka sa US, ito yung isusukli sa'yo. Ganito yung design. Ng $100 na yun. Yung copy nila, ginagawa nilang gold foil. Tapos ibigay sa collector para novelty lang. May nagbebenta sa auctions ni Hanusa. So, hindi siya gold. Hindi good. Not at all. Gold foil. Makakabili ka niyan online, siguro mga 200. No, 200, 300 gano'n. Baka mahal pa ngayon yung 200. No? Hindi naman. Kasi yung malaki, yung malaking ganito na 5,000, 2,000 yata binibenta eh. Yung marami. Yan, ano yan, novelty yan. Madaling ano yan. Pag ganyan, madaling mo i-search. Google Lens. Pero yung favorito ko dyan yung ano. Gold foil. Sa eBay. Yung mga sold items sa eBay. Hindi siya foolproof ha. Hindi yan yung absolute na ano. Pero at least Yung reference. meron kang reference. Na nabenta. Ano? 187. 248. Ano iba pala yan. Ayun, may 80 pesos pa. Ano, si Trump pala yan. Ayan, mga ganyan. 200, 300. Yan, siguro 300. Pinaka-lakas ko na makukulong para dyan. Color. Yan. So, ang sagot niyan, bubuksan. Yan ang sagot Depende niya. na lang tayo kung
Saka kung lasag kayo na magbukas ako. Doon kami sa Ayoko na labas. baka mamaya mag-scratch pa. So, buksan nyo. Kung gusto nyo buksan, gusto nyo mabenta, gusto nyo pirahin, yun ang suggestion ko sa inyo. Walang provenance, hindi natin alam kung saan galing, hindi natin alam kung saan yung anong laman, hindi natin alam kung kanina binibili. So, wala. Hindi natin ma-appraise. Unappraisable siya. Para ka lang nagkwento na ano to. Kaya masyado ng maraming red flag yung yung Federal Reserve System, Treaty of Versailles, tapos Federal Reserve 1918 to 1934, magkaibang bansa pa. Diba? Yung Versailles na sa France. Ayun, pumunta po kami dito para ipa-assess yung dala naming box. Yung problema, hindi siya nabuksan kaya hindi malaman kung ano talagang value ng item. So, okay naman, na-assess naman dun sa labas, medyo marami lang red flags.